Para sa gabing ito, isang 20 anyos na manlalaro mula sa Pilipinas ay pumasok sa tennis court na may daladalang pressure na hindi karaniwang nararanasan ng karamihan ng mga manlalarong kasing edad niya at sa loob ng isang oras. Mukhang walang makakapantay sa kanya, tapos may biglang nangyari isang halos hindi makikitang pagbabago sa simula, isang nawaling hakbang, isang pag-aatubili. Isang shot na dating gumagana pero biglang tumigil at nang nalaman na ng lahat kung ano ang nangyayari, ang labanan ay naging ibang kwento na. Ito ang kwento ni Alex, ang gabing muntik na niyang magawa ang imposible, ang sandaling nagsimulang magulo ang lahat, at ang brutal at magandang katotohanang nakatago sa ilalim ng scoreline na hindi nagbibigay sayo ng buong larawan. Balikan natin Cincinnati. Huling bahagi ng tag-init ang uri ng torneo, kung saan nabubuo o nababasag ang mga reputasyon sa iisang hapon lang. Hindi dapat si Alex ang headline dito, siya ang number 17 seed, isang pangalan na ngayon pa lang unti-unting binubulungan ng mga tennis fan. Pumasok siya sa court laban sa manlalarong nasa loob ng top 10 ng mundo sa papel. Dapat madali ito, isang umuusbong na talento ay matuturuan ng aral ng isang napatunayang elite player. Ganyan ang karaniwang takbo ng mga ganitong kwento, pero hindi niya binasa ang script na iyon mula sa pinakaunang punto. May naramdaman ng kakaiba, hindi siya naghintay sa likod, umaasa na magkamali ang mas malaking pangalan. Lumalapit siya, tinatanggap ang bola ng maaga. Hinaharap ang lakas ng kalaban ng masigit na lakas at ang babae sa kabilang side ng net, isa sa pinakadelikadong ball strikers sa sport na ito. Biglang parang siya ang nag-audition para makapasok sa labanang ito. Hindi si Alex point after point, hindi paawat si Alex, hindi lang siya nagsusurvive sa rallies, dinidiskit niya ang mga ito, hindi lang siya nagbabalik ng mga shot. Nire-redirect niya ang mga ito nang may kalmadong hindi bagay sa isang taong hindi pa kailanman nakaharap ang kalaban na ito sa buong buhay niya. Unang pagkikita, pinakamalaking stage ng torneo, at naglaro si Alex na parang natalo na niya ang kalaban ng maraming beses nang umabot ang opening set sa final games nito. Naramdaman na ng crowd ang subtle shift sa energy ng ang underdog ay tumigil ng maging underdog. Isinara ni Alex ang set, 6-4, isang set down, at sa sandaling iyon may nangyaring halos imposibleng lokohin ang pressure, ay bumalik sa kabilang side bigla. Hindi na si Alex ang kailangang magpatunay na nararapat siya, ang mas mataas na rank na manlalaro na ang kailangang magpatunay na makakasiya siya. Kung binantayan mo ang pag-angat ni Alex, alam mo kung ano ang susunod kapag naamoy niya ang momentum na ganyan. Lumalaki siya. Lumalakas ang loob, nagsisimula siyang maglaro na parang wala nang matatalo sa kanya dahil sa isip niya, nagawa na niya ang mahirap na parte. Ipinarating na niyang kaya niyang sumabak sa pinakamagaling. Iyan ang dangerous version ni Alex, ang kinatatakutan ng mga kalaban. Pero dito na dumarating ang unang totoong pagbabago sa kwento, ang hindi inaasahan ng lahat sa kabilang side ng net. May nangyayari rin, ang isang champion ay hindi agad nawawala ng kontrol sa isang set, nagre-reset siya, at iyan ang eksaktong nangyari. Dahan-dahan, tahimik, halos hindi mo mamamalasin sa simula, nagsimulang magbago ang ritmo ng labanan. Ang mga serve ay mas mabigat, ang footwork ay mas matalas, ang mga shot na madaling ni-redirect ni Alex sa unang set ay biglang mas may bite, mas may depth, mas walang awa. Iyan ang isang kakaiba at brutal na bagay sa elite tennis. Pwede kang ganap na kontrolado ang labanan, diktado ang halos bawat palitan, at biglang mawawala ang iyong mga susunod na puntos sa isang iglap lang, isang malinis na forehand, isang backhand na nakatama ng 1 inch na mas malalim kaysa inaasahan, isang short ball na pinarusa. Bago ka pa makareact, yan lang ang kailangan. Ang kwento ay hindi naghihintay na makahinga ka, at iyan ang eksaktong nagsimulang mangyari kay Alex. Ang pangalawang set ay tumigil ng maging extension ng una, naging ibang labanan na ito. Naglalaro pa rin si Alex, nakakahanap pa rin ng mga sandali, lumilikha pa rin ng mga pagkakataon, pero ang mga tingin na nakukuha niya, ang mga comfortable openings mula sa first set, unti-unting nawawala, pinalitan ng mas masakit, mas delikado at kaunti-unti. Ang manlalarong mukhang ganap na kontrol ang lahat. Isang oras na ang nakararaan, siya na ngayon ang naghahanap ng mga sagot. Lumipad ang set, 6-4, this time sa kabilang direksyon sa isang iglap. Ang advantage na binuo ni Alex gamit ang kanyang mga kamay, ang kanyang instincts, ang kanyang tapang, wala na na-erase, na-reset sa 0, isang set piece. At ngayon dumarating ang parte ng kwento kung saan lahat ng dati ay tumitigil ng mahalaga, dahil ang lahat ay nakasalalay sa deciding set, ang set na hindi lang nagdedesisyon ng labanan, nagdedesisyon kung aling version ng isang manlalaro ang lalabas sa pinakamalaking stages sa susunod na bahagi ng career niya. At dito nagsisimula ang totoong hindi komportable. Kung nandoon ka,
kung nagbabayad ka ng pansin dahil ang manlalarong nasa kabilang ng net ngayon ay mayroon siyang wala sa simula ng gabi. Paniniwala itinulak siya sa gilid at hindi siya bumigay na figure out niya ang puzzle sa harap niya at ngayon, sa unang pagkakataon sa labanan, siya na ang naglalaro ng may kalayaan. Habang si Alex ang naramdaman ang pader na nagsisimulang lumapit nagsimula ang third set at agad na naramdaman ang pagkakaiba ang mas malaking pangalan ay pumasok na ngayon sa loob ng basilin, kinukuha ang oras. Inaatake ang anumang short ng may totoong layunin, patuloy pa ring lumalaban si Alex dahil ang parteng iyon ang competitive spirit niya ay hindi kailanman nag-alinlangan hindi kailanman pero ang mga bintana ay lumiliit ang mga shot na magiging mga winner sa first set ay ngayon bumabalik ng mas matindi pa ang mga rally na kontrolado ni Alex 30 minutes earlier ay ngayon nagtatapos sa pabor ng iba at sa tennis sa level na ito. Maliit na pagbabagong ito ang lahat ang agwat sa pagitan ng panalo at pagkatalo ay hindi sinusukat sa talento sinusukat ito sa millimeters sa kalahating segundo. Sandaling mag-commit ang isa at mag-atubili ang isa palumipad ang deciding set, 6-2 at sa isang iglap, sa harap ng isang namamanghang crowd, natapos na ang labanang minsang ganap na kontrolado ni Alex ngayon. Ito ang punto kung saan karamihan ng mga kwento ay tumitigil at ito ang eksaktong dahilan kung bakit iyon ay maling pagtatapos dahil kung titignan mo lang ang final scoreline, iisipin mong na-outplay si Alex na domina, na-overwhelm pero hindi iyan ang nangyari at ang mga numero ay nagsasabi ng ibang kwento kaysa headline ang labanan ay tumagal ang 2 oras at 27 na minuto 2 oras at 27 na minuto ng isang 20 anyos na tumangging sumuko laban sa isa sa pinaka-explosive ball. Strikers on tour nanalo si Alex ng 74 total points. Sa labanang iyon, nanalo ang kalaban niya ng 106 isipin mo ang agwat na iyon ng ilang segundo 12 puntos sa kabuuan. Ng isang labanan, sa halos 2 oras at kalahati ng tennis, hindi iyan blowout, hindi iyan manlalarong na outclass, iyan ay razor-thin margin sa pagitan ng dalawang competitors, na pinagdesisyonan ng pinakamaliit na detalye sa mga sandaling pinakamahalaga at kapag inukay mo kung saan exact galing ang margin na iyon. Ang larawan ay mas interesante pa ang kalaban ni Alex ay gumawa ng 18 forehand winners at 18 backhand winners 36 sandali kung saan direksyon niyang tinapos ang point si Alex. Ay gumawa ng 7 forehand winners at 9 backhand winners ang pagkakaibang iyon, ang gap sa finishing power, doon talaga nawala ang labanan hindi sa effort. Hindi sa puso, hindi sa paniniwala sa abilidad na tapusin ang isang point kapag ang rally ay napanalunan na sa bawat paraang mahalaga maliban sa scoreboard iyan ang parte ng tennis na halos imposible ituro ng isang gabing lang at iyan ang eksaktong skill na alam. Ngayon ni Alex na kailangan niyang buuin kaya, itanong natin ang tunay na tanong. Ang nakatago sa ilalim ng lahat ng ating napanood paano ang isang manlalaro ay mula sa ganap na pagdomina ng top 10 na kalaban sa buong set. Hanggang sa matalo ang sumusunod na 2 set ang sagot ay hindi collapse, hindi nerves, hindi takot ang sagot ay adjustment at partikular. Kung ano ang nangyayari matapos mong ipakita ang iyong pinakamagandang cards sa isang kalaban na sapat na matalino at sapat na delikado upang tumugon dahil iyan ang brutal na katotohanan sa pakikipaglab sa elite. Competition ang pagtalo sa isang magaling na manlalaro isang beses kapag hindi niya alam ang paparating ay isang uri ng hamon ang pagtalo sa parehong manlalarong iyon matapos niyang pag-aralan ka, mag-adjust sa iyo, at magsimulang lumaban ng lahat ng mayroon siya iyan ay hindi na normal na level ng sport at iyan ang level na pinapasukan ni Alex ngayon narito ang bagay na hindi binibigyang pansin ng mga tao sa mga gabing tulad nito, hindi lang nila sinusukat kung gaano kakagaling ang isang manlalaro ngayon sinusukat nila kung gaano kakagaling na magiging ang isang manlalaro dahil isipin mo ang lahat ng gumagana laban kay Alex bago pa niya marating ang deciding set na iyon ang kanyang daan sa tournament na ito ay hindi kahit nagbigay sa kanya ng normal na ritmo. Ang kanyang dating kalaban ay nag-retire mid-match, ibig sabihin pumasok si Alex sa labanang ito nang wala ang normal na sharpening na ibinibigay ng isang buong labanan pagkatapos, halos walang warm-up para sa paparating. Itinapon siya ng diretsyo sa labanan ng isang top 10 na kalaban na may ilan sa pinakamabigat at pinaka-fearless ball striking sa sport at ano ang ginawa ni Alex sa disbentaheng iyon, nanalo siya ng first set pa rin isipin mo iyan ng ilang segundo. Dahil ito ang detalye na nawawala tuwing ang labanang tulad nito ay pinapaliit sa isang final score, kung hindi totoo ang level niya,
kung ito ay fluke. Kung isang maswerteng gabi lang hindi niya makukuha ang first set na iyon, hindi niya pipilitin ang isang deciding set, hindi niya pipilitin ang isang top 10 na manlalarong lumaban ng halos 2 oras at kalahati para lang makaiwas sa kanya. Ang problema ay hindi kung nararapat si Alex sa court na iyon, nasagot niya ang tanong na iyon sa first 60 minutes, decisively, sa harap ng lahat. Ang tunay na kwento dito, ang dapat mong pag-usapan, ay kung ano ang nangyayari matapos mag-adjust ang kalaban dahil hindi iyan talent problem, iyan ay experience problem, at ang mga experience problem ay malulutas, maaaring i-sharpen ang mga taktika, mabubuo ang physical endurance, ang abilidad na isara ang isang set bago pa mahanap ng kalaban ang kanyang ritmo, iyan ay talagang kayang i-train, pero alam mo ba ang halos hindi kailanman mabubuo sa coaching lang ang kagustuhan na tumayo sa kabilang side ng net ng isa sa pinakamagaling na manlalaro sa mundo at tunay na maniwala sa iyong mga buto na kayang talunin mo siya. Ang paniniwalang iyon ay umiiral o wala at ipinakita na ni Alex na mayroon siya nito. Ngayon dumarating ang mas mahirap na parte, ang pagbuo ng lahat ng iba pang nasa paligid nito. Iyan ang dahilan kung bakit ang talong tulad nito ay maaaring magiging mas mahalaga kaysa dose-dosenang routine wins, dahil hindi sa easy matches na susukatan kung saan talaga nakatayo ang isang manlalaro, kundi sa mga labanan kung saan naging sapat siyang close para maramdaman ang finish line. Bago ito mawala sa real-time, alam na ngayon ni Alex ng may brutal clarity kung anong pakiramdam kapag ang one-set lead ay nagiging psychological weapon para sa kabilang side. Alam niya kung anong feeling ng ang parehong shot na perpektong gumagana. Isang oras na ang nakakaraan ay biglang tumitigil sa pagtatama. Alam niya kung ano ang halaga ng ang isang kalaban ay tumatangging magpanik at sa susunod na beses na nasa pareho siyang posisyon, one set up, top 10 na pangalan sa kabilang side. Momentum sa kanyang mga kamay. May desisyon siyang gagawin na hindi niya lubos na naintindihan kung paano gawin ngayong gabi na ito. Baka baguhin niya ang tempo ng mas maaga sa second set sa halip na hayaan ang kalaban na mag-settle. Baka atakehin niya muna sa halip na maghintay kung ano ang babalik. Baka protektahan niya ang sariling serve niya ng kaunting urgency. Kapag naamoy niyang nagsisimula na ang tide, iyan ay maliliit, precision na adjustments. Pero iyan ang eksaktong uri ng adjustments na naghihiwalay sa isang manlalarong talento lang sa manlalarong nagiging consistently dangerous sa pinakatuktok ng sport. At ngayong gabi, nakatayo si Alex diretso sa agwat na iyon sa pagitan ng dalawa. Iyan ang dahilan kung bakit ang talong ito ay masakit sa ganyang paraan, hindi dahil na-overwhelm siya, hindi dahil mukhang out of depth, kundi dahil nandoon siya. Mayroon siyang first set, mayroon siyang lead, mayroon siyang paniniwala at pinanood niyang ang isang tunay na elite competitor na tumangging sumuko. Nag-adjust sa real time at kinuha ang labanan point kiss point, detalye bias detalye. Hanggang sa wala nang hahawakan pa. Iyan ay hindi kwento ng kahinaan, iyan ay kwento ng eksaktong razor's edge na naghihiwalay sa mabubuting manlalaro sa mga alamat at tungkol sa isang batang kompetitor na kakarating lang makakita ng eksaktong nararamdaman ng edge na iyon mula sa talo na side nito natapos ang tournament run. Pero narito ang parte na dapat magpasensya sa bawat nanonood na ito. Ang kwento ay hindi tungkol sa Cincinnati. Sa lahat ito ay tungkol sa kung ano ang susunod, dahil hindi na sinusubukan ni Alex na magpatunay na kaya niyang sumabak sa pinakamagaling sa mundo. Ginawa na niya iyon sa harap ng lahat sa loob ng isang buong set laban sa top 10 na kalaban. Ang tanong ngayon ay kung kaya niyang tapusin ang trabaho sa susunod na beses na makuha niya ang parehong pagkakataon at magkakaroon ng susunod na beses. Malamang mas maaga kaysa inaasahan ng sinuman papasok siya sa susunod na major stage na may dalawang ganap na magkaibang damdamin ng sabay. Ang kumpiyansa ng pag-alam na kaya niyang kumuha ng set laban sa isa sa pinakadelikadong manlalaro sa sport, at ang matalas, hindi komportable na memorya ng eksaktong kung paano ito nawala. Ang isa sa mga damdaming iyon ay nagsasabi sa kanya na nararapat siya sa level na ito. Ang isa naman ay nagsasabi sa kanya ng eksakto kung ano pa ang kailangang gawin bago niya tuluyang manalo dito. At baka kapag talagang iniupo mo ang lahat ng nangyari sa court na iyon, ang kombinasyong iyon ay mas mahalaga kaysa isa pang maagang upset, dahil hindi lang isa pang result ang iniuwi ni Alex mula sa labanang ito. Ibinigay sa kanya ang impormasyon, totoo, espesipiko, at pagsisikapang information tungkol sa kung ano ang kailangan para tapusin ang isang labanan. Kapag ang isang elite opponent ay tumigil na sa pagkakamali at nagsimulang humingi ng sa kanya na wala ang labanan na gabing iyon. Pero isipin mo na habang ang lahat ay nag-unfold sa 2 oras at 27 na minutong iyon, ang mas malaking hamon sa harap ni Alex ngayon ay wala nang kinalaman sa kung kaya niyang kumuha ng set mula sa top 10. Mayroon na tayong sagot doon. Ang tunay na tanong
ang tutukoy sa susunod na kabanata ng karir niya, ay kung ano ang mangyayari sa susunod na beses na nakatayo siya one setup. Nararamdaman ang parehong rush ng momentum, at ang kanyang kalaban ay tumangging umalis ng tahimik dahil kung malutas niya ang puzzle na iyon. Kung natutunan niya kung paano isara ang pinto sa halip na buksan lang ito, ang mga gabing tulad nito ay hindi na maaalala bilang heartbreak, maaalala ang mga iyon bilang eksaktong sandali nang nagsimulang magbago ang lahat.